Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Kwento ito mula sa Reddit. Creepy Encounters. Patuloy pa rin ang sitwasyong ito at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin tungkol dito. Nakatayo ang bahay ko ng medyo malayo mula sa kalsada. Mga 150 ang talampakan ng layo o baka mas malayo pa. Sa pagitan ng pasukan ng driveway ko at ang aking front porch, may 3 sasakyang nakaparada na nakaharang sa tanawin mula sa sino mang naglalakad o dumadaan. Nakatira ako sa probinsya, sa isang maliit na daan kung saan walang tindahan o kahit anong establishmento malapit. Kaya malabong may maligaw dito na naghahanap ng isang lugar. Wala talagang dahilan para may pumunta rito, maliban na lang kung may kakilala sila. Kahit na may ilang milya ang haba ng kalsada, 6 na bahay lang ang nandito. Dahil pang-agrikulturang lugar ito kaya malalayo ang pagitan ng mga bahay. Walang street lights, halos sobrang dilim ng gabi dito. Mga 1 linggo na ang nakalipas. Hinihintay ko ang nanay ng batang binabantayan ko para sunduin siya. Medyo maliwanag pa noon, mga 7 p.m, kaya paunti-unti na ang pagdilim. Nang dumating ang nanay niya, nag-usap kami saglit sa tabi ng kotse habang natatapos ang laro ng bata. Habang nag-uusap kami, pareho naming narinig ang tunog ng tila pigil na pag-ubo mula sa taniman ng kiwi na nasa tabi ng bahay ko. Akala ko ang bata ang may gawa noon dahil madalas niya akong subukang gulatin, kahit hindi naman siya ganoon ka-stealthy. Madalas siyang mahuli dahil sa pagtawa o pag-ubo bago pa niya ako matakot, kaya hindi ko na lang pinapansin. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya mula sa bahay ko at umalis sila. Hindi ko naisip agad na may kakaiba doon. Pero nung na-realize ko kinagabihan, sino nga ba ang umubo sa may taniman? Nang gabing iyon, nakaupo ako sa front porch, nagyoyosi, mga bandang 12 a.m. hanggang 1 a.m. Patay ang lighter ko, kaya sa loob ng bahay ako nagsindi ng sigarilyo gamit ang kalan bago lumabas. Nakatalikod ako sa kalsada habang nagyoyosi. Wala akong bukas na ilaw sa porch at ang screen brightness ng phone ko ay pinakamababa para hindi makaakit ng lamok. Nasa kalagitnaan ako ng paninigarilyo na may biglang nagsalita malapit sa akin at nagtanong kung pwede siyang humingi ng sigarilyo. Sobrang nagulat ako at nanigas sa takot. Iniisip ko pa na baka ad lang sa phone ko. Pero nang ulitin niya ang tanong, lumingon ako at nandun siya sa likod ko. Matangkad yung lalaki, sobrang tangkad. Nasa 6'3" hanggang 6'6" siguro. May balpas, mahabang buhok, walang sapatos. Suot lang ay kulay asul o abong pantalon. Medyo mahirap matukoy dahil sa dilim. Walang pang-itaas at may suot na mahaba. Hindi ko alam kung Amerikana o robe. Kahit na binuksan ko na ang flashlight ng phone ko, hindi pa rin masyadong malinaw. Pero ang sigurado ko, sobrang lapit niya sa akin. Mga 5 o 6 na talampakan ang layo. 2 hakbang lang at kaya niya akong abutin. Hindi ko alam ang aking gagawin. Pumipintig ang puso ko sa kaba, kaya ang nagawa ko lang ay kunin ang kahan ng sigarilyo ko
Nang lumapit siya ng isang hakban, agad kong sinabi, "Wag na, eto na." At inihagis ko sa kanya ang buong kaha. Nang sinabi kong wag na, agad siyang huminto. Pero ang kakaiba, itinaas niya ang kamay niya sa dibdib niya. Nakabukas sa mga palad. Tapos sinabi, "Magandang idea yan na itinapon mo." Pagkatapos noon, tumayo lang siya sandali, hindi nagsasalita. Hindi ako makapagsalita pero bago pa ako makabawi, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kalsada hanggang sa hindi ko na siya makita. Hindi ko rin narinig ang kanyang mga yapak pagkatapos noon. Hindi ko alam kung nagpatuloy siyang naglakad o huminto lang sa dilim. Wala akong idea kung paano siya nakalapit sa akin nang hindi ko nararamdaman. Hindi ko rin alam saan siya nanggaling at paano niya nalaman na nagyoyosi ako. Hindi niya narinig ang pagsindi ko kasi ginawa ko yun sa loob. Ang tanging posibleng paraan lang ay kung nasa malapit siya at naaamoy niya ito. Simula noon, gabi-gabi ako nakakarinig ng mga tunog sa paligid ng bahay ko. Hindi mismo sa tabi ng bahay ko o sa lugar kung saan makikita siya ng mga security cameras ko. Pero may naririnig akong tunog sa may taniman at malapit sa kanal. Masyadong malapit para maging komportable ako. Hindi ko alam ang dapat gawin. Humingi ako ng tulong sa sheriff na magpatrolya dito kung maaari. Pero bihira sila mapadpad sa lugar namin. At hindi ko rin siya ma-report kung hindi ko alam kung nasaan siya o kung may ginagawang masama siya na dapat i-report. Nakakatakot talaga at may masamang kutob ako sa lalaking iyon. Pero hindi ko alam kung ano ang magagawa ko tungkol dito. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.